Okay, makinig po kayong mabuti dahil babasahin ko yung pahayag ng gobyerno patungkol sa nalalapit. Ito ay hindi talagang magandang balita at directly na maapektuhan yung mga nag-a-apply sa lugar na ito dahil sa mga susunod na panahon ay titigil nila yung temporary foreign workers. Nakakalungkot mang isipin pero kailangan natin pag-usapan para na sa ganon, iwasan nyo muna kung hanggang maiwasan ninyo yung application ninyo sa lugar na ito. Sabi ko nga directly na nanggaling na sa pahayag o ang pahayag na ito ay nanggaling mismo sa gobyerno at babasahin ko. Pagpasensyahan nyo na po, medyo mahaba-haba pero kailangan po ninyo itong malaman lalong-lalo na kung kayo po ay nag-a-apply sa lugar na ito. Again, this is not a good news at ano ba yung dahilan kung bakit nais ng gobyerno ng lugar na ito at mismo ng gobyerno ng Canada na ihinto muna yung ganitong proseso. So, umpisahan po natin. Sabi po ng CBC News, Legault announces freeze on new temporary foreign workers for low-wages jobs in Montreal na isinulot po ni Anthony Nerstant. The Premier of Quebec has announced a 6-month freeze on new temporary foreign workers coming into work low-wage jobs in the Montreal area, a move he deems necessary to protect the French language and public services. François Legault and Christine Fréchet, the province's immigration minister, made the announcement Tuesday morning. Sabi po nila, we saw it in the last few days. We have a teacher shortage, and now we're increasing the number of students by 10 of thousands, the premier said, noting that many of those young students are newcomers. The freeze applies for temporary foreign worker application for jobs in the Montreal area have wages below $27.47 per hour, which is the median hourly wage in Quebec. The 6-month freeze will take effect on, tandaan niyo po ito, September 3rd. It will also apply to the renewal of current temporary foreign workers. There will be exceptions, however. The freeze won't apply to jobs in the fields of health, education, construction, agriculture, and food processing. The measure, according to the Premier, should reduce the number of temporary immigrants by 3,500 over the next 6 months. What we're announcing today is the first step. Some would say it's a small step, he said, reiterating his desire for Quebec to get more immigration powers from Ottawa. Alam ko po, naunawaan niyo po yung binasa natin at nakita niyo naman po sa screen na sinabi po mismo ng Premier ng province ng Quebec na ihinto mo nila starting September 3 na hindi muna sila mag-i-issue ng labor market impact assessment for 6 months. Therefore, 6 months wala mo ng immigration pero hindi naman po sakop sa lahat. The good thing dito ay mga affected, sabi ko the good thing kasi hindi naman 100% na titigil lahat. So kung kayo ay naka-apply, hindi dito good for you. Pero kung naka-apply kayo dito 6 months, hindi ko po alam kung ano mararamdaman niyo. But for me, kung ako ang nandito sa ganitong kalagayan, maghihintay ako ng another 6 months. Ano ang pagkatapos ng 6 months? Parang ganon. Di po ba? So hintayin natin after 6 months na i-lift yung ban, makita natin. Pero sabi nila, this is only a first step para sa mga low-income labor or workers na gustong manirahan dito sa Quebec area o Quebec province na saturated daw sila. More than 6,000 na temporary foreign workers in low income workers ang nandun sa kanilang yon at gusto nitong bawasan. May katwiran ba sila? Well, of course, if I'm the premier and if I'm the, kumbaga, native doon sa lugar na yun, medyo titrigger din ako na umuunti na yung mga French people dito. Siyempre, obligasyon ng mamamayan na protektahan din yung kanilang kultura. Sabi kasi doon, yung kanilang mga teacher ay kumukonte pero mga immigrants ay dumarami. Therefore, nawawala yung sense ng culturalism doon sa lugar nila. Yun ang kanilang, kumbaga, wala tayong magagawa. That is part of their heritage kasi na ang Quebec ay isang French province. Therefore, kailangan nilang protektahan yung kanilang French language and of course yung kultura
ng mga Pranses doon sa Quebec. Kaya inilift ito sa federal government at nakita doon na oo nga, dati from 2021 up to 2024, malaki, nagdoble po yung tinatawag nating turnout ng mga immigrants. As a result of Quebec's plan, the federal government will suspend the processing of LMI applications. According to the Quebec government, the province currently has 600,000 non-permanent residents. The figure says has doubled since 2021. On Tuesday, Legault said those newcomers are making it difficult to provide health and education services and housing. He repeated the claim his office made that if Quebec hadn't 300,000 new to the temporary immigrants in the last few years, the province would not have a housing crisis. Another na problema din talaga ng bawat province sa kasalukuyan ay ang pagkakaroon ng kakulangan sa pabahay. May katotohanan po yan sapagkat sabi nga, paulit-ulit na natin sinabi na yung mga paparating o yung mga immigrants na nakarating ngayon, medyo problema nila yung kanilang titirhan. Murang titirhan at affordable sa mga immigrants o sa mga baguhan. So ayaw nila in the near future na mas mapalala pa yung problema sa housing crisis doon sa Quebec at sa iba pang nasyon. So ibig sabihin na i-address muna nila yung problema, which is, sa tingin ko naman, this is fair na solusyon o fair na move ng government ng Quebec para na sa ganun para mabigyan nga ng solusyon yung kanilang kasalukuyang problema. Kasi kung madaragdagan pa na naman ng tao, hindi ako against sa inyo ng mga nag-a-apply sa Quebec. I am pro. Kaya lang sabi nga natin, kailangan din nating intindihin yung move ng Government of Canada at ng Government ng Quebec na i-address muna yung kasalukuyang problema para sa ganon, sa mga susunod na panahon, mas maging maayos na yung pagtanggap ng mga immigrants. I know there are people that are shocked when I say this, but it's factual, the Premier said. And what also important to add is that it compromises the figure of the French language, especially in Montreal. In a statement, Federal Employment Minister Randy Boissonnault said Ottawa agreed to suspend the processing of LMIA applications to preserve the integrity and the Temporary Foreign Workers Program, making sure that employers resort it to only when there are no qualified workers already in Canada. Quebec also plans to table a bill in the fall with the goal of limiting the number of foreign students in the province. So yun yung kanilang dahilan, yung integridad ng kanilang kultura at integridad ng LMIA na hindi mo na talaga magpapasok. Nanggaling na po yan sa Minister of Employment na kailangan talaga na solusyonan mo na problema. No? Kasi sa mga, alam naman natin sa mga nakaraang panahon na naging madali yung pagtanggap ng mga foreign workers like other cities doon sa Quebec na talagang dinagsa naman ng mga tao, no, kahit na yung mga nandito na at makakuha lang ng permanent residency. So, ang hindi pa natin alam dito ay kung itutuloy ba nila after 6 months, ano ang mangyayari. We just don't know. No? So, abangan natin yan sa mga susunod na panahon. And take note, at nilalabi rin nila at nagbigay din sila ng pahayag na kung saan medyo babawasan ang mga international students din sa Quebec. Again, sa fall pa yan, abangan po natin yan. Maraming mga pagbabago. Katulad ng sinabi ko na sa inyo ng mga nakaraan, maraming pagbabago ang gagawin at ginagawa ng gobyerno ng Canada at ng mga probinsya dito sa Canada. So, kailangan lagi tayong vigilant kung talagang gusto natin na makarating ng Canada. We have to stick into their monthly, daily na kanilang mga updates para na sa ganon ay lagi tayong inbound doon sa kanilang mga program. Well, ang sabi naman, marami namang iba, marami namang ibang bansa pa na po pwede natin punan. That's true po. Pero marami rin tayong talagang mga kababayan na nangangarap na makarating ng Canada. And para sa inyo, ng mga nangangarap na mga kababayan ko na makarating dito sa Canada, maging vigilant po tayo. No? Araw-araw po tayo. Hindi naman sinabi kong araw-araw o segundo. Mag-update po tayo sa mga sarili natin. Lalo na yung mga naka-apply na at yung mga paparating na. Sana po ay nabigyan ko kayo ng impormasyon para na sa ganun ay mas maging aware tayo sa mga nangyayari dito sa Canada. Muli maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Sa muli po, paalam.